Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Isang magandang morning sa ating mga kaibigan. Ito po yung Nicole Fe Nicodemus para sa ating Babaeng Migrante, may kakampi ka. And I'm very sure, ngayon po kasi October 31. Tama na ako, Allen, ha? October 31. So, ibig sabihin nito, bukas ay dagsaan ang ating mga kababayan na pumupunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Tama ako, ano? Kami nga ay nagpupunta, Pampanga naman pinupuntahan namin para sa aming lola. Tapos ados naman, kami ay pumupunta sa aming mga magulang dito sa Maynila, sa may Makati, ano. Yan. So, and I'm very sure ngayong gabi o ngayong tanghali sigurado ay meron na mga nagsisipuntahan dyan sa atin mga mahal sa buhay dyan sa mga sementeryo, ano. Kasi yung iba parang nga naman hindi anong tawag doon, Allen, para hindi na masyado makipagsiksikan para sa kinabukasan. Dahil milyon-milyon talaga ang pumupunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. So, mag-ingat-ingat din po tayo. Gaano ba kahanda tayo pagdating sa usapin na ito? So, dapat lang sumunod sa lahat ng mga alituntunin at batas sa pagpasok, sa paglabas, ano yung mga dapat dalhin at ano yung mga hindi dapat dalhin. Ayan, at syempre November na, pag kinabukasan, napakabilis talaga ng panahon, ano? Yun. So, dun sa ating mga pupunta ng sementeryo, mag-ingat po tayo. So, dahil ngayon, alam niyo naman ang panahon, ano, una, sa mga pagkain yung dadalhin, dapat ang inyong mga dalahin ay ingat na ingat, kasi baka mamaya ay kung paano lang yung niluto yan, ay mapanis naman pag nandun na, sayang, di ba? So, mag-isip-isip din tayo kung ano yung mga gagawain natin. Ano yung, dapat nagpaplano. Yun ang ibig ko sabihin, nagpaplano. At kung sino lamang yung mga pwedeng dalahin. And I'm sure hindi na pwede yung mga ibang mga bata na sumama. Dapat maiwan lang yan sa bahay. At yung iba naman ay magsalitan. Yun ang sinasabi ko. Magsalitan sa pagpunta. Kasi minsan ay napakahirap talaga ng may kasamang bata, lalong-lalo na kung November 1 ang punta, di ba? Naku, napakahirap. Yun namang mga ngayon pupunta at kinabukasan lalabas, mahirap din po. Kaya dapat ay planuhin mabuti ang inyong pagpunta sa inyong mga mahal sa buhay dyan sa sementeryo. At ngayong November din, ako napakadami ng mga bakasyon. I-check yung maigi, lalong-lalo na, alam ko ha, tingnan nyo, i-check din niyo baka dun sa mga nagnanais umalis ngayong November ng natataon kasi na ngayon po ay magkakaroon ng APEC dito sa Pilipinas. May mga ilang panahon na sarado ang ating mga ating mga airports, yan, di ba? At ganoon din naman, maraming mga suspended na mga eskwela, ano, lahat ay, ito, babasahin natin sa inyo. Para sa public sector, suspended kayo mula November 17 hanggang November 17 to 20. Yan, November 20, ha? 17 to 20. For private sector, work is suspended on November 18 at saka 19. Yan. Ayan mga November po yan, ha.
At para naman sa mga batang nag-aaral, the Department of Education and the Commission on Higher Education have both declared that their classes are suspended from November 17 till November 20 for all levels. So ano yung November 17, Allen? Miyerkules yata. Yan ano? Miyerkules, Tuesday hanggang anong araw na yon? Sobrang haba, ano? 20, November 20. Tuesday hanggang Friday, walang pasok. Diba? Tapos Saturday, Sunday, wala naman talagang pasok yun halos, diba? So, ayan. Suspended ang mga classes for all levels. Tingnan nyo mabuti yan. I-check po ninyong mabuti yan. Dahil baka mamaya ay malito tayo. Ganon din yung mga aalis, domestic or or international, sarado po yung ating mga airports. Check niyo yan mabuti mga kaibigan at kakampi ko kasi baka mamaya pumunta kayo ay sarado naman pala yung airport. Yan, di ba? Kaya tingnan niyo mabuti dahil yung mga mahirap po kasi pabalik-balik. Kaya dapat sine-check natin mabuti kung ano ba yung mga walang pasok, may pasok, at saka kung ano yung mga saradong mga karsada at lugar sa mga pupuntahan natin. Yan, Sige, tingnan natin muna. Dire-diretso pa rin tayo sa ating programa. Isa munang paalala mula sa ating himpilan. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Bitiwan niyo ako! Help! Saklolo! Help me! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado.
At para sa ating pagpapatuloy ng ating programa, paalala pa rin sa atin, huwag niyong kalimutan ang inyong pagboto sa darating na eleksyon. Yan. At dapat kayo ay rehistrado, ha? Huwag niyong kalilimutan na yung ibang wala pang biometrics, ha? Alam ko, kailan yung deadline na to? Parang October 30 din, ano? So, yun. Ako, last day. Kahapon, ano? Kahapon yung last day. At ipakalat din nyo na dapat lumaho kayo sa botohan dahil ito ang inyong karapatan. At para sa ating mga OFWs, lagi po nating tatandaan ang pagtatrabaho sa ibang bansa o pagtatrabaho sa ibang dagat ay hindi biro. Kaya't dapat buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman at kasanayan. Ito ang iyong hagdan tungo sa iyong tagumpay. Yan, paalala lagi natin sa inyo yan. At para naman doon sa mga okay, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa. Kanina pinag-uusapan natin, paalala pa rin namin sa inyo, no? Yung mga bayarin sa pag-alis ninyo, yung inyong social protection, lalo na doon sa mga balik manggagawa. Kailangan kasi po bayad tayo. Siguraduhin ninyong bayad ang inyong social protection. Ano ba yung mga social protection na ito na sinasabi ko? Kasi ngayon ay mandatory ang pag-ibig, ang PhilHealth. Yan po ay dapat ay bayad tayo parate. At siguraduhin din niyo kung may SSS kayo, gusto niyo ituloy pa rin po natin kasi mga mandatory na po kasi yung dalawa, yung PhilHealth at pag-ibig. Yan. So, ganoon din naman ang sumunod dyan ay dapat siguraduhin niyo sa pag-alis ninyo, dapat kayo ay may insurance. Kasi ngayon po ay mandatory na rin yung insurance. Siguraduhin natin at dapat huwag kalilimutan ang inyong life, yung insurance, kasi mandatory na rin po ang inyong insurance. Bukod sa PhilHealth, may isa pa kayong dapat tingnan, yung insurance. At syempre, paalala pa rin natin, naku, parati tayo nagpapaalala, ang duty natin o yung ating obligasyon sa ating sarili. Ano nga ba yung mga obligasyon na ito? Una, dapat tiyakin na ikaw ay hindi kakalimutan ang iyong kalusugan. Yan. Dapat kasi laging malusog ang ating pangangatawan dahil ang ating kalusugan ang siyang puhunan natin sa pagtatrabaho sa ibayong dagat. Kaya dapat pangalagaan ang inyong sarili. Huwag kalilimutan na magpa-check up kung kailangan magpa-check up. At doon sa mga ilan na alam nyong may sakit kayo, magpagaling muna kayo kesa magtungo agad sa ibayong dagat. At paalala rin na sa inyo ng POEA, ito madalas ko sinasabi sa inyo, yung mga balik manggagawa, BM online na lamang po kayo para sa pagkuha ng inyong OEC. Kasi mas mainam na sa internet na lang kayo kumuha ng inyong OEC kesa naman sa pumunta pa kayo sa POEA o saan mang sangay ng POEA para kumuha nito. Yan. Kasi isang click lang yan kung talagang nandun yung pangalan ninyo, go for it, mag-BM online na. Pero dun sa mga hindi pa talagang rehistrado talaga o may mga pangalan na kayo, alam nyo wala pa kayong mga pangalan, humingi muna kayo ng appointment. Yan, di ba? Palala pa rin natin yung mga bago natin palang Alin, yung ating bagong Facebook. Ano nga ba yon? Kakampi Hong Kong Advocates. Bubuksan lang nila yon. At isa-search po nyo ang Kakampi Hong Kong Advocates, OFW. Tama ba? Tingnan mo nga, bigyan mo nga ako ng kopya. Yan. At Japan, yung mga nasa Japan din. Kung kayo ay nais na makipag-chat pa rin sa iba, yun yung atin bubuksan. Yun yung ating isi-search at doon tayo makipag-chat sa ating mga kaibigang Pinoy, di ba? Ayan. Habang sinusulat ni Allen, pwede nyo bisitahin ang aming blogspot. Yan. Maraming news po doon. Ang kakampi/news.blogspot.com. Buksan niyo yan. Makita yon, napakadami ng mga balita dyan.
At syempre yung www.ustream.tv/channel Kakampi Online yung ating Ustream. Yan, iba't ibang mga programa ang inyong mapapanood dyan, ano. At syempre ang ating website, ang kakampi.wix.com/kakampi. Yan, okay, ito binigay sa atin. Kakampi/Hong Kong OFW Advocates. Kung kayo po ay taga Hong Kong at gusto nyong makipag-chat sa Facebook, i-search lamang po nyo sa Facebook ang Kakampi/Hong Kong OFW Advocates. At ganoon din naman kung kayo yung mga taga Japan naman, nagtatrabaho sa Japan, pwede rin Kakampi/Japan OFW Advocates. Yan po at doon na tayo mag-usap, di ba? Yan. At para naman sa iba pa, ang SSS, meron din sila. I-click lang nyo, hanapin nyo sa Facebook ang SSS. Ganoon din ang Pag-ibig. Ganoon din naman ang PhilHealth. Yan. At para naman doon sa mga nagkasakit, no, ng mga OFWs. Ngayon kasi ay may 35 days na kayo. Mula sa dating 5 araw lamang yung mga miyembro ng SSS na mag-file ng kanilang application para sa mga benefits, no? Pag kayo nagkasakit, hindi naman kayo naratay sa ospital, maaari kayong mag-file ng yung mga OFW ng kanilang benefit claim sa kanilang kahit anong sangay ng SSS sa Pilipinas o sa ibang bansa na personal. O yan, sa personal po, kung doon kayo sa ibang bansa, personal kayo pumunta. O kaya yung sa tulong ng iyong kinatawan sa pamamagitan ng kartero. Yan, pwede, no? Ayan. Instead na 5 days lang, ginawang 35 days na po ang inyong pag-file. Yan. At ngayon, dumako na tayo sa ating, alam ba ninyo? Yan. Kasi alam ba ninyo na, ano ba pagkakaintindi nyo kapag ka Todos Los Santos? Ang Todos Los Santos na tinatawag ding Araw ng Santo ay ipinagdiriwang tuwing November 1. Ayon sa ating research, ang pagdiriwang na ito ay bilang paggunita sa lahat ng mga banal, kilala man o hindi. Dagdag pa sa nasabing artikulo, sa simbahang Katoliko, ang araw na ito ay parangal sa mga taong nakatamo ng biyatipikong pananaw sa kalangitan. Samantalang araw ng kaluluwa naman ay paggunita sa lahat ng mga kaluluwa ng yumao, yaong mga hindi pa umano nakararating sa langit. Ipinagdiriwang ito tuwing November 2. Ano ang undas? Ang undas naman ay tinatawag ding araw ng mga patay o pista ng mga patay. Nakasaad sa ating research na ang undas ang palasak na tawag sa mga ipinagdiriwang sa Pilipinas sa ganitong mga panahon. Sinasabing nanggaling sa Mexico ang pagdiriwang ng undas. Daang taon na umano ang nakalipas nang gawin ng mga tao roon ang pagdiriwang ng araw ng mga patay. Ito ay noong mga panahong di pa nakararating sa kanila ang mga Espanyol, noong panahong paganong kultura ang nanaig sa Mexico. Samantala dito sa bansa, ang sentro ng pagdiriwang tuwing undas ay sa sementeryo. Ang mga tao'y talagang nagpupunta sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay upang magbigay pugay, mag-alay ng bulaklak, pati na pagkain, magtirik ng kandila at magdasal. Naging panahon din ito ng reunion ng mga kamag-anak o magkakamag-anak kung kailan sila'y nakakapagkwentuhan ng matagal-tagal.
Minsan pa'y naglalaro sila gamit ang mga iba't ibang pampalipas oras. Sa mga nabanggit na dahilan, di na kapagtatakang marami ang dagsa sa mga sementeryo sa ganitong panahon. Bukod sa pagpunta sa sementeryo, maraming Pilipino ang nagtitirik ng kandila sa labas ng kanilang tahanan tuwing Undas. Tanda man ito ng pag-aalala sa mga namayapang mahal sa buhay. Ang dami ng kandila ay depende sa bilang ng mahal sa buhay na kanilang ipinagdarasal. Naalala ko ang pagtitirik ng kandila sa may bandang pintuan ng unang kaugalian ng pag-undas ng aking natutunang noong bata pa ako. Nung bata pa ako mga kaibigan, ang mga Pilipino rin ay nangangaluluwa. Kaya lang di pamilyar ang henerasyon sa kaugalian ito ngayon. Pero alamin pa rin natin kung ano nga ba itong pangangaluluwa na nabanggit minsan ng mga mag-anak nating mas may edad sa atin. Ang pangangaluluwa ay sa magandang artikulo mula sa Philippines. Ito ay sa Pilipinas. Ang pangangaluluwa ay tradisyon nating maihahintulad sa trick or treating ng bansang Amerika. Sabi ng mga may akda ng artikulo, ginagawa ang pangangaluluwa ng grupo ng mga kabataang nagpupunta sa mga bahay-bahay para manlimos sa pamamaraan ng pagkanta para sa mga kaluluwa. Malungkot umano ang tema ng pangangaluluwa at nasasamahan umano ng hagulgol kung minsan. Ang limos na natatanggap ay para umano sa kaluluwa sa purgatorio. Isa naman sa naging kaugalian ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng Halloween na hindi maitatangging nakuha nila noon natin mula sa Amerika. Ano nga ba ang Halloween? Ang Halloween ay ipinagdiriwang sa gabi ng October 31, bispiras ng araw ng mga santo. Sinasabing nagmula ang selebrasyong ito mula sa mga pagano. Kalimitang mga aktibidad tuwing Halloween ay pagsasagawa ng trick or treat, kung kailan ang mga bata ay nagpupunta sa mga bahay-bahay upang manghingi ng candy. Pagpunta sa mga costume party, paggawa ng mga jack-o'-lanterns, paggawa ng bonfire, pagpunta sa mga nakatatakot na lugar, pagkukwentuhan ng mga nakakatakot na kwento, at panonood ng mga nakatatakot na palabas. Iba't ibang aktibidad ang ginagawa ng mga Pilipino tuwing panahon ng Undas. Pero sa gitna ng mga ito, dapat alam natin kung bakit natin sila o bakit natin ginagawa ang mga ito. Ating tandaan na ang layunin ng Undas ay ang paggunita natin sa ating mga mahal sa buhay na namayapa, ang pag-aalay ng dasal at pagbibisita sa kanila sa himlayan ay di sana natin malilimutan. At yan po mga kaibigan, ang ibig sabihin nung ating mga pinag-uusapan ngayon tungkol sa ano ba ang Todos los Santos, araw ng kaluluwa, at yung Undas, ano nga ba yung Halloween, narinig niyo naman po kung ano mga binanggit natin kanina. At hindi rin na nawawala pa sa atin sa Pilipinas ang mga ganitong okasyon. At patingkad na matingkad pa rin yung mga nangangaluluwa, no? Lalo na sa kanayunan, yung mga kumakanta, hindi pa rin yan nawawala sa atin sa kanayunan. At may mga ilan-ilan din dito sa Kamaynilaan ay meron pa rin naman at hindi pa rin nawawala sa atin ang mga ganitong okasyon at ganitong mga
pangangaluluwa nga, ika nga. Ito yung mga pumupunta sa bahay-bahay at kumakanta. At ang tawag yan nga ay pangangaluluwa. Sabi ko'y bigyan ng gabi katahimikan. Ayan mga kaibigan, kung naririnig niyo yung kanta na yan, siguro naman makaka-relay pa, ano? Sa kanta na yan, maririnig natin. Yan po ay hindi pa rin nagbabago sa mga kanayunan, no? Lalo na pag gabi na, nakasama ko nung ganyan, masaya eh. Masaya din dahil nagsama-sama yung mga magkakaibigan. At the same time, masaya din kasi nakakahingi sila ng mga binibigay ng kanilang mga pinupuntahan. Ayan. So, dito rin sa Kamaynilaan ay hindi rin naman nawawala pa yan. Meron pa rin, no? Sa Metro Manila, meron pa rin na gumagawa ng mga ganito. Lalong-lalo sa mga kabataan na magkakabarkada. Ang itinali ay baging, tani ka lang ay patalim. Ang ikalawa sa bilang lumilibo. At ngayon naman ang paalala natin mula naman sa ating isang batikang reporter mula sa labas. Pakinggan natin ang kanyang mga paalala at gaano kahanda ba ang ating mga kapulisan sa usapin ng undas na ito. Yes, patuloy tayong gumagalugan sa lugar ng lungsod ng Maynila na kung saan kanina lamang ay nandyan tayo sa tanggapan po naman ni Butihing Teniente Monico Aliado bilang PCP Commander po. Dito po naman sa lugar ng Tayuman ay naging kapansin-pansin ang mga paghahanda ng ating mga kapulisan gusto na rin sa darating na tradisyonal na kinabulatan ng mga Kristyanismo. Ito yung tinatawag na undas, yung mga mahal sa buhay nila na kanilang pinaghahandaan nga sa pagtungkong po naman sa cemetery, North Cemetery at ilang bahagi pa ng cemeteryo dito sa lungsod ng Maynila. Pero bago ako magtapos sa pag-uulat ko, nais ko sana bigyan ng daan ng pasasalamat itong hapagtumbukan sa pangunguna po naman ni Sargento Marcelo sapagkat napakalaking bagay na tayo ay binibigyan kapahintulutan para gumamit na tinatawag ng 3K. Komunikasyon, koordinasyon at kooperasyon para po naman sa kapakanan ng ating masikip na nakararaming mga kababayan na ngayon nga ay abala sa pagbili ng mga bulaklak. At isang pag-iingat ang panawagan ng inyong lingkod sa mga kababayan natin na maging maingat sa lahat ng oras at sandali dahil na rin sa mga itinuturing na kalawang ng lipunan na posibleng sila ay pagsamantalahan. Kaya pinag-iingat po natin sila, isang tabi na muna nila yung mahalagang bagay tulad ng alahas, pera o setpo na maaari makuha sa mga tinatawag ng snatcher o holdupper. Pero dito sa akin, kinalalagyan na sa salwatang si Major William Sagmayaw na siyang PCP Commander naman dito. Siya ay present ngayon na araw na ito. Hindi tulad doon sa pinupuntahan natin sa ibang bahagi, hindi sa Maynila, sa ibang parte, na kapag nagtungo ka, sinasabi wala ang commander. Pero dito, lahat ng pulis ay naka-uniforme at talaga naman nasa proper uniform ang kanilang kasuotan. At hindi ko lang makapanayam for the meantime, itong PCP Commander ng Tayuman, si Major William Sagmayaw. Siya po ngayon ang tumatangan ng responsibilidad sa kanyang area of responsibility at ganun din yung kanyang kapulisan. Sapagkat very abala sila ngayon at tinitipon niya ang mga tao para po naman sa pagdating ng undas at dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay na kung saan ay humimlay na. Yan lang po ang ating maiulat pansamantala at muli tayong babalik sa Kakampi Online para po naman sa ilang karagdagan na mabubungaran ng inyong lingkod kung ano man ang mga nagaganap sa area of responsibility natin. Para po naman sa Kakampi Online, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan reporting. Trabahong sigurado, trabaho patrol!
Okay mga kaibigan, para sa trabahong nais ninyo, ay bay mag-open tayo sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration. Naku, napakarami po dyan. Ito yung mga ilang nabuksan natin sa POEA. Ang Triple Win Project offers opportunity for more Filipino nurses na magtatrabaho po sa Germany. Yan. May bukas po na 550 position for qualified Filipino nurses under Triple Win Project. Ano mga ito? Intensive care anesthesia, kailangan nila ng 250. Para naman sa position operating room surgery section ay 100 ang kailangan nila. Para sa neurology, orthopedics at iba pa ay kailangan nila ng mga 100. Ang geriatric care, 100 ang kailangan nila. So lahat ng position na yan ay para sa mga Filipino citizen, male or female. At kailangan permanent resident ka ng Pilipinas. Yan. At syempre of course, Bachelor of Science in Nursing, 4 years professional education, an active Philippine nursing license. Yan ang kailangan po. Ano po? Tandaan natin, at least 2 years of professional experience as a nurse in hospital, rehabilitation centers, and care institution. At syempre, ang German language proficiency. Yan. Pero alam niyo mga kaibigan, ako, ang gagaling ng mga pinakita sa atin ng POEA na mga nagtatrabaho na dyan. Hindi mo na isipin na sila ay Pilipino. At isa pang qualification ay willing ka to undergo German language. Yan po yung binanggit ko kanina. Ay kayo po magte-training pa ng German language sa Pilipinas. To attain level B1. B1 yung kailangan. Ito, kailangan ang magbabayad din ito ay ang employer. Yan. O kaya B1 or B2 language proficiency level in accordance with the Common European Framework of Reference for Language. Yung isa po nga pinakita sa atin ng POEA, naku po, ay akala ko, sa tingin ko ay German na talaga siya. Ayan. Meron din tayo sa Taiwan. Taiwan employers hires 100 factory workers under SHPT IDES Taiwan. Company manufacturing electronic product semiconductor part is hiring 100 Filipino factory workers. Under po yan, gagamitin doon ay International Direct E-Recruitment System or IDES ang tawag doon. At para makasiguro kayo, kailangan nyong i-dial ang mga telephone numbers ng POEA dahil doon nyo malalaman ba kailangan ng nila. So, i-click lamang ang poea.gov.ph. Nandyan po lahat ang mga trabahong nais ninyong pasukan. Ito yung mga trabaho patrol natin sa Sabadong ito, Allen. Trabahong sigurado, Trabaho Patrol! OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Inanunsyo naman ni Pope Francis ang pagbabago ng bagong departamento sa Vatican bilang bahagi ng ipinatutupad na reforma sa simbahang Katolika. Sa sentro ang bagong departamento sa isyu ng buhay at pamilya. Pag-iisahin nito ang 3 kasalukuyang departamento sa Vatican na binubuo ng Pontifical Council for the Laity, Pontifical Council for the Family, at ang panghuli ay ang Pontifical Academy for Life. Inanunsyo pa rin ng Santo Papa ang nasabing desisyon sa nagpapatuloy na Synod of Bishop kung saan tinatalakay ang isyu tungkol sa pamilyang Katoliko. Samantalang itinanggi ng Vatican ang napaulat na mayroong maliliit na brain tumor si Pope Francis. Sinabi ni Vatican spokesperson Reverend
Federico Lombardi, walang basihan at napaka-irresponsable ng naturang report. Ang impormasyon ay lumabas sa isang Italian newspaper kung saan sinasabing may tumor daw sa utak ang santo o ang Santo Papa, pero maaari naman daw itong gamutin. Batay daw sa source ng pahayagan, tumungo umano si Pope Francis sa San Rosary di Barbaricina, isang klinik na malapit sa Pisa nitong mga nakaraang buwan, para makipagkita sa isang Japanese specialist. Sinabi raw ng doktor na maaaring gamutin umano ang tumor na hindi na kailangang operasyon. Pero binigyan diin ni Lombardi na malakas ang Santo Papa at katunayan, tuloy ang intense ng mga aktibidades. Ayon naman sa editor-in-chief na si Andrea Cangini, inaasahan daw nila na itatanggi ng Vatican ang inilabas nilang impormasyon, pero pinanindigan nila ang kanilang artikulo. Samantala, binabalak ng United States of America o USA na maglayag sa West Philippine Sea gamit ang kanilang warship at military aircraft malapit sa 22-kilometer radius kung saan nagtayo ng artificial island ang China. Dahil sa nasabing plano ng Estados Unidos, lalong pinangangambahan ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at Beijing. Nais kasi ng US na tiyakin ang freedom of navigation patrol sa lugar. Subalit siguradong aalma rito ang China na magiging dahilan sa pagtaas ng tensyon sa naturang lugar. Una nang inihayag ng Chinese Foreign Ministry na hindi papayagan ng Beijing ang sinumang bansa na lalabag sa territorial waters and airspace ng China sa may bahagi ng Spratly Island. 4 sa 7 reefs na matatagpuan sa West Philippine Sea ay sinakop na ng China. Sa ilalim naman ng UN Convention, the Law of the Sea, hindi pwedeng ipatupad ang 22 kilometers limit sa paligid ng man-made island. Ayon sa isang Chinese security expert sa Hong Kong, Lingnan University na si Zhang Baohi, nangangamba siya na magkaroon ng dangerous escalation ang issue sa Spratly Island na magiging sanhi lalo pa ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US. At dahil sa kapangyarihan kung kaya't ginagawa ito ng China, mataas naman ang panganib na magkaroon ng paghaharap ang Beijing at United States. Tuloy-tuloy naman ang Pilipinas at New Zealand sa kasunduan na walang placement fee para sa mga OFW na pupunta sa New Zealand. Ang dalawang bansa ay nagkasundo upang maiwasan ang magastos na job placement at iba pang gastusin para sa proseso ng mga papeles papunta sa naturang bansa. Illegal recruitment at human trafficking, document fraud at fake training qualification credentials ang siyang maari nitong gayahin para sa isang magandang modelo ng isang bilateral arrangement para sa mga sending at receiving countries. So mga kaibigan, wala pong placement fee, dapat ang pagtungo o pagpunta sa New Zealand. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa.
Buti na lang may SSS FlexiFund. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisado, may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. At ngayon mga kaibigan, tutuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. No? Itong nakaraang Huwebes ay dumalo naman tayo sa endorsement ng grupo nila po. No? Tinignan natin talaga kung ano ba yung line-up ng mga senatorial bets ng ating Senator po at saka Chis Escudero. So sa line-up, isa na nga po dyan ang sinasabi nating boses ng mga OFWs, walang iba kung hindi si Miss Susan Toots Ople. Ano ba yung mga plataforma nitong si Miss Susan Toots Ople para sa ating mga OFWs? Ang susunod ko pong ipapakilala sa inyo ay isang babaeng tubong Bulacan. Alam niyo na nag-iisip kami, sino ba ang karapat-dapat natin isama dahil alam natin nakakatulong. Alam niyo po, hinangaan kong tatay niya dahil wala naman po tayong OFW, mga departamento ukol dito, kung hindi dahil kay Cablas Ople. Katulad ko rin, inspirasyon niya ang kanyang tatay sa kanyang paninilbihan sa gobyerno. Natulungan ang pinaka-nangangailangan at sa ngayon, ang nagbibigay sa atin ng pride sa ibang bayan, pati na rin sa mga remittances nila, pero tila yata nakakaligtaan ang kanilang pangangailangan. Ako po ay nakaranas rin na manirahan sa ibang bansa. At alam kong pangungulila nito, mas lalo mong minamahal ang iyong bayan pag ikaw ay napapalayo. At mas kailangan ang pagkalinga at pag-alala ng ating mga kababayan pag nangyayari yan. Alam niyo po, pag ako'y nasa Senado at naghihiring, kahit wala po siya sa Senado pa, isa siya sa palagi nandun na lumalapit sa amin at nagsasabi, Senator, yung terminal fee na 500 pesos, ini-impose pa rin nila. O kaya, Senator, yung balikbayan boxes. Kaya alam mo, kahit na napakaraming magagaling rin na pwede nating pagpilian, talagang isang kailangan nating ilagay sa Senado ang isang katulad niya na hindi politiko pero tapat magmahal sa kapwa. Dalhin po natin, kasama natin, Susan Ate Toots Ople. Magandang isang pinagpalang umaga sa inyo lahat, sa aking mga kasamahan at kay Ma'am Grace, kay kinakapatid na Cheese, maraming salamat sa paanyaya sa akin in behalf na rin ng Nationalista Party. Tito Sen, mahirap pala ito, nakaka-nervyos. Pwedeng i-dub smash na lang. Wala na po yung tatay ko 11 years ago. Nandito siya. Kung nandito siya, siguro walang natataniman ng bala. Walang naaapi na OFW. Sabi nga sa amin sa Bulacan, iba ang tinititigan sa tinitingnan. Ang sinasabing bagong bayani, ngayon po, takot dumaan sa ating mga paliparan. Yung sinasabing bagong bayani, yung 550 na terminal fee, 19 years, exempted sila by law. Ngayon, kinokolekta sa kanila, tapos kailangan pa silang pumila para bawiin. Ang sinasabing bagong bayani, nasa death row, hindi dahil masama ang ugali, kundi dahil hindi man lang mabigyan ng mahusay na abogado doon pa lang sa level ng presinto. Kaya po ako tumatakbo. Hindi ito para sa akin. Ito po ay para sa mga tunay na bagong bayani at sa kanilang mga pamilya. Walang iwanan
matagal nang naiwanan. Kaya po, sana po sa 12 na pagpipilian at nandito na yung aking mga kasamahan na pwede ninyong pipilian. Sana po may isang upuan para sa inyong lingkod. Alang-alang po sa mga nagsasakripisyo sa ating bayan. Dahil po ngayon, ang paborito nilang pelikula ay yung pelikula ni FPJ. Isang bala ka lang. Ito po ang gusto natin baguhin. Sa tulong ninyo, makakarating po din tayo. Ako po si Susan Toots Ople, bunsong anak ni Cablas Ople. Ang boses ng OFW. Magkita-kita po tayo sa Senado. Maraming salamat. At balikan natin ngayon ang ating programa, mga kaibigan. Ayan, isa na yan sa mga in-endorse naman ng ating si Senator Cheese at saka si Senator Po. Yan. At sinasabi nga, boses daw ng OFWs, walang iba kundi si Miss Susan Toots Ople. And hopefully, sa mga susunod po, maglalagay tayo ng isa-isa. Bawat isa, tuwing every Saturday natin, maglalagay tayo ng mga plataforma, ng mga kandidato, para alam natin kung manalo sila, ay masisingil natin sila. Sa pamamagitan ng ating programa, malalaman natin lahat yan, kanilang mga plataforma. Diba? Mas magandang maningil kapag hindi nila tinupad ang mga binabanggit nila sa atin. Yan ang ating gustong malaman dito, ipaalam sa inyo. So, ito ay naganap ng Huwebes, no? At, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating programa at ngayon napakarami nating mga dapat pang ipaalam sa inyo. Pero bago yan, may mga nagpapaalala na naman sa atin mula sa ating mga OFWs. Pakinggan natin itong tatlo na ito. Ang isa dyan ay datihan ng manggagawa sa Kuwait at ngayon paalis uli siya. Ang dalawa ay bago. Sige nga, pakinggan natin sila. Ano masasabi mo sa mga OFWs na aalis? Yung mga kapareho mo, babae, naaalis, meron ka bang gusto sabihin sa kanila? Pangalan mo muna ba? Giselle Narol po, ma'am. Giselle, taga CDO ka, no? CDO? Actually, CDO, pero yung medyo probinsya ko talaga, Bukidnon po. Bukidnon, layo, mas malayo. Mas malayo po. Oo, yung masasabi ko lang po sa mga kagaya ko, mga nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, lalo na sa yung mga first timer po. Ayun po, hindi po madali yung pupuntahan natin, lalong-lalo na yung homesick, yun talaga yung number 1 na na kakalabanin natin doon. So, yun lang po, gabi-gabi bago matulog, ipagdasal na lang, tapos lahat ng mga hinanakit mo, sabihin mo lang sa taas, lahat iiyak mo lang kung gusto mong umiyak. Kasi yun lang naman yung yung makakapagaan ng loob natin doon. Tapos yung lalo na sa mga employer natin, especially yung madam, kasi yun yung laging kasama natin sa bahay. Sila paiba-iba lagi ng ng isip. Iba ngayon, iba naman bukas. Tapos ayun, pakisamahan mo na lang, lalo na kapag baguhan, syempre, yes na lang tayo ng yes, kung hindi naman makakasama sa ating sarili. Yun lang. Tapos, especially kapag may kasamahan ka sa bahay, may lalo na't ibang lahi, o kahit na kapwa Pinoy o kapinoy, makisama ka lang, tapos, hindi naman talaga may iwasan na may misunderstanding, normal naman po talaga yan. Wag kayong matulog na na hindi kayo nag-usap. Kasi pagpalampasin niyo yan, matutulog na kayo na hindi man lang kayo nakikibuan, kinabukasan yan, parang mas mag-worse pa yung sitwasyon. Di ba po? Kasi dala-dala mo na. Tapos nung pagising hindi naman maganda na pagising niyo sa umaga kasama kayo tapos walang kibuan, kahit ganon. Tapos yun din kasi yung ayaw ng mga madam natin doon, yung
yung kapwa nila katulong, mag-aaway-away. Yun po. Sa trabaho, ano naman yung masasabi mo sa trabaho? Sa trabaho, sasabihin ko talagang sobrang daming trabaho, hirap. Yun lang, time management lang po. May ibang madam naman na bibigyan ka nila ng schedule, follow mo lang, tapos yun, gawin mong mabuti para di ka masigawan. Ganun, tapos yung pag naglinis ka, na lang, double check mo bago ka lumabas sa kwarto na pinasukan, nilinis mo. Pero totoo ba na minsan parang pinapainan, parang gano'n? Nung unang first 3 months mo, di ba? Parang sa tingin mo ba totoo yun? Kasi may napapanood tayo, di ba? Yung parang may mga iwan-iwan dyan, na mga gamit, tapos pagbibintangan ka, may gano'n ba sa iyo? Oo, meron, normal talaga. Pagbintangan ka, normal. Kasi may iba kasing amo na iti-test ka kung ano talaga. So may iba kagaya nung nangyari sa akin. Yung madam ko sa room niya, yung may commode, tapos may nilagay siya na pera doon. Tapos nagkunyari siya na nakalimutan niya, ganun. Tapos hindi siya nagtanong kung nasaan. Tapos hindi ko naman siya naglinis na lang ako sa mesa, tapos ibinalik ko na lang doon kagaya may lampshade. Tapos nilagay ko doon yung pera para di mawala o Tapos umalis nung time na yun, umalis si madam. Tapos pagbalik niya, sinabi ko, ay madam, may nakita po pala akong pera dito, sa'yo ba to? Tapos nilagay ko na lang dito, baka malaglag. Tapos ganun. Matuwa na siya sa'yo, Kailangan talaga maging honest ka. Honest lang tayo. Minsan nilalagay nila sa mga bulsa ng mga pantalon. Ganyan. Talagang honest ka lang, isa sa uli mo. Ganyan. Dapat soli, O, ikaw yung dalawa naman, bakit naman aalis? Bakit aalis ikaw, ma'am? Huwag na agad. Gusto ko pong mabigyan ng magandang buhay yung mga anak. Dito ka banda. Hindi pa nga umaalis, naiyak na. Hawakan mo nga ito, sa kanya, Giselle. Ba't aalis? Gusto ko pong mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Tapos po gusto kong magkaroon ng bahay kasi po nakikitira lang po naman kami. Ilan ba anak mo? 2 po. Sige. Ito naman ako naiiyak So batiin mo. Sige, batiin mo muna yung mga anak mo. Malalaki na ba mga anak mo? Gano'ng kaliit yung isa? Ilan ba yung anak mo? 2 po. 2? Opo. Yung asawa mo, nasaan? Iniwan mo? Opo. Pumayag ba siya umalis ka? Opo. Hindi ka na babalik na, nandito ka na, nakastay. Ay, uuwi pa po ako sa amin. Uuwi ka pa niyan? Layo-layo? Sa Abra lang po ako. Sa Abra? Opo. O batiin mo yung mga taga-Abra. Sige na. Batiin mo. Para hindi ka iiyak. O siya, dali. Baka mo. Sige. Batiin mo. Ate, doon sa salita mo. Salita, Bisaya ba doon? Ilocano. O, Ilocano. Sige, dali. Batiin mo sila. Magandang morning. Dali na. Para hindi ka iiyak. O, batiin mo sila sa Ilocano. Naimbag nga daw yung amin dito. Kumusta kayo amin? O, isa naman. At pangalan mo muna, sabihin mo muna. Ako pala si Ashley Baruela po. Okay. O, ikaw naman, mama, ano pangalan mo? Joy po. Joy, ba't ka aalis? Aalis po ako dahil gusto ko pong makapagtayo ng bahay kasi nagre-renta lang po kami at saka may pasok ko yung anak ko na sa magandang paaralan. Magandang paaralan. Ilan ba anak mo? 2 po. Ay, gusto mo sa eskwela? Opo. Sa bahay? Opo. Nagpaalam ka ba sa... Ilang anak mo? 2 po. Nagpaalam ba sa asawa mo? Opo. Pumayag siya? Opo. Ano ba trabaho ng asawa mo? Promodizer po. Naku, mahirap po konti na yan. Minsan meron, minsan wala. Tama? Opo. No? Regular talaga. Pero, sa tingin mo, ano magiging problema mo pag ikaw nandun na sa abroad? Sa tingin mo lang, ngayon, sa sinabi ni Giselle? Yung homesick po talaga hindi maiiwasan yon. Pero sisikapin mo na na mawala yon, yung bagay na kailangan mong gawin mo. Tapos palagi kang manalangin kasi wala namang mawawala kung magtiwala ka sa Panginoon. Kailangan talaga yung magtiwala ka sa Panginoon kasi lahat ng ibibigay niya, kung may kahirapan man, may tagumpay din na ipabalit sa iyo na yung Panginoon. Okay. Yan lang po. Salamat. Si Giselle, natutuwa ako kay Giselle kasi lakas-lakas ng loob niya. Ano, Giselle? Di ba? Ayan mga kaibigan ng ating 3 OFW na papuntang Hong Kong.
At ngayon, bago tayo magtapos, na sanang basahin ang mga komento ng ating mga kababayang OFW na nakikisa sila at nakikisimpatya kay Nanay Gloria, na kung saan ito yung 30 taon na sa Hong Kong, pabalik-balik ang biglang naging masama ang loob dahil nga sa balang natagpuan sa kanya, di ba? So, binabanggit naman ni Nanay Gloria, hindi sa kanya talaga yung balang natagpuan doon sa kanyang bag. At ito po yung mga komento ng ilan nating mga kababayan. Kaya pag may nakita akong mga comment na proud to be Pinoy, yan, sabi nitong ating isang texter dito, sa mga sikat na Pinoy abroad, medyo kinikilabutan ako dahil sa napakaraming bulok na ugali ng kapwa natin, tulad ng mga nasa NAIA. Gumagano pa, no? Mas nakakaawa po yung mga nasa NAIA. OFW kailangang iwan ang pamilya at magpakaalipin abroad para mapakain sila. Pero mga nasa NAIA, kailangan magnakaw, mambiktima, mandugas, manloko, mandambong, mangurakot at ano pa mga criminal activities ang ipinapakain nila sa kanilang pamilya. At para sa ilang pa, ayon sa kanila, hindi kasi kontento sa sweldo ang mga ito, kaya kinaiingitan ng mga OFWs na akala nila ay maraming pera. Ito namang isa nagmura, hindi natin sasabihin ano. Kailangan bang magkaroon kayo ng pera sa mga OFWs? Maawa naman kayo sa mga OFWs. Hindi lang enough ang masibak kayo sa posisyon ninyo, dapat kayo ay makulong din. Ito yung siguro yung mga sinibak na pulis, may 2 pulis kasi na sinibak. At para sa ating mga OFWs, mag-ingat po kayo dahil nga dyan sa NAIA ay hindi na po safe na maglakad o pumasok dyan sa atin sa NAIA. Nakakahiya ang ating paliparan. Sana ay matakot kayo sa karma dahil wala na kayong kinikilalang Diyos. Pagdating ng araw, kayo'y mamalasin at may masamang mangyari sa buhay ninyo dahil sa kaswapangan ninyo sa pera. Napakakawawa at nakakahiya mga Pilipino. Kawawa naman ang mga OFWs sa ginagawa ninyo sa kanila. Itong nangyari sa NAIA na laglag bala ay ginagawa ang publikong tanga. Dahil ano nga ang gagawin ng isang OFW sa isang bala na wala naman siyang dalang baril? At sino ang maglalagay niya sa carry-on bag ng isang traveler kung hindi ang mga naghahalungkat na bagahe? Hindi man natin naituro kung sino, pero malaking katanungan iyan dahil milagro na mapunta ang isang bala sa dala ng pasahero dala ng pasahero kung walang naglalagay. Maawa naman kayo sa mga OFW kasambahay. Mga wala kayong kaluluwa at may gawa niyan. O walang mga kaluluwa ang may gawa niyan. Dapat kayong bitayin kung mahuli o ma-identify man lang kayo. Para mabigyan kayo ng leksyon sa mga nagtatakang gawin uli ito sa iba. Sino ang nagpapabayad ng bail sa kasambahay na ito? Ang korte ba o ang pulis lang? Sino ang maghahati-hati sa bail na 80,000? Malaking katanungan yan, dapat sagutin ng otoridad o ng NAIA mismo. Yan, so marami pa po pero wala na tayong oras Sa susunod po babasahin pa rin natin ang mga text na ito at saka yung mga nasa ating Facebook. Babasahin natin yan sa inyo sa susunod pong Sabado po muli. At muli po wala na naman tayong oras At syempre sabi ko nga sa inyo, pangako sa inyo sa susunod ay lahat ng mga kandidato na may mga plataforma ay isa-isahin natin po yan. At dapat ay pakinggan natin mabuti ang mga sasabihin ng mga kandidatong ito para ito po ay ating masingil. Mga senatorial balls lang ating kukunin. Yan. At muli po ito yung lingkod, Feni Codemus, nagsasabing
God bless you all po at sana ay mag-ingat kayo sa inyong mga pupuntahan ngayong araw ng Undas. Ingat po! At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pag